Ang Ebanghelyo ngayong Huwebes, 12 ng Hunyo, ay mula kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagsundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Sister Rachel Santos, Sower. Makipagkasundo ka. Sa panahon ngayon, tila ba napakadali na lang ang mahusgahan at manghusga ng kapwa. Gayon din ang pumuna kesa magbigay ng papuri, ang mapuot kesa magmahal, at magmatigas kesa magpatawad. Over my dead body. Ito ang katagang naririnig natin bilang ekspresyon ng mga taong lahat ay gagawin upang mahadlangan ang isang bagay na mangyari. Kung minsan, gayon din ang nasasambit natin sa mga taong nagkakasala sa atin na nais na makipagkasundo at humingi ng tawad. Ngunit labis pa rin nating kinapupuutan. Tila ba kay hirap bigyan ng kapatawaran ang taong labis tayong sinaktan? Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinahayag ni San Mateo ang higit na mabigat na kaparusahang naghihintay sa mga taong puno ng galit at puot ang kalooban. Ang mga kabutihang ating ginagawa ay baliwala sa paningin ng ating Diyos kung may nananahan pa ring galit sa ating mga puso. Mahirap iwaksi ang galit at puot kung aasa lang tayo sa sarili nating kakayahan. Ngunit sa tulong ng grasya at awa ng Panginoon, ito'y kaya nating mapagtagumpayan. Naway pahalagan natin ang bawat oras at pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang gawin ang tama at kalugod-lugod sa Ama. Ang pakikipag-ayos sa ating nakaalitan ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba at kalakaasang aminin na tulad ng iba, tayo ay nagkasala din. Ngunit sa labis na pagmamahal at habag ng Diyos, tayo ay napatawad na. Kapatid, huwag nang mag-alinlangan pa, makipagkasundo ka, ngayon na. Manalangin tayo. Panginoon, naway bigyan mo po ako ng pusong mapagpatawad at mapagkumbaba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.